naroon daw ang kanyang teacher. Kasi para sana lumabas ng bidang lalaki subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nasira ang lock ng pinto kung kaya't hindi naman ito makalabas ng CR. Hinila ng tipat sa araw na atake. Lalabas na sana si Sato pero biglang nagloko ang lock ng pinto at hindi niya na ito mabuksan pa. Kaya naman wika ng kanyang teacher ay sigurado ro siyang sinarado niya ang pinto at sagot naman ni Sato ay sirado ang lock ng pinto ng banyo na to. Nakapag-decide daw kasi ang teacher na gamitin ang CR ng mga lalaki dahil sa ngayon daw ay nililinis ng janitor ang CR ng mga babae. Tapos na tapos si Sato sapagkat kilala ang kanyang teacher sa pagiging mabagsik nito dahil sa oras na lumabag ka sa batas ng paaralan ay tiyak na ikaw ay mapaparusahan. Sa panik ni Sato ay humihingi ito ng tulong sa labas pero sinabi sa kanya ni Kojima na tumahimik daw ito at pakaiba ang isipin ng mga tao sa labas. Biglang may pumasok na ibang tao sa palikuran kung kahit hihingi sana ng tulong si Sato subalit si Kojima ay hinita ito at do'y napasubsob si Sato sa dalawang siopaw ng kanyang guro. Takumbang mo si Sato at hindi may paliwanag ang kanyang nararamdaman dahil tila ba siya ay nasa loob ng kalangitan at sinabi sa kanya ni Kojima na umalis ito sa kanyang siopaw ng dahan-dahan. Sa padalis ng mukha ni Sato ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil napakalaki daw talaga ng siopaw sa kanyang harapan at doon hindi na napigilan ng kanyang guro ang kanyang pag-ihi. Pagkatapos nun ay bumalik na si Kojima sa pagiging mabagsik nito at aalisin niya daw ang memories ni Sato pero si Sato ay niyakap si Kojima at sinabing hindi niya na mapigilan pa at naihina rin ito sa kanyang pantalon. Likas na ang isang linggo at hindi pa rin daw makalimutan ni Sato ang nangyari sa CR at nakapag-decide ito na pumunta ng infirmary para doon siya magpalipas ng oras. Sa pagpasok ni Sato sa infirmary ay laking gulat na naman ito nang makita niya si Kojima sa loob at napatanong kung bakit naroon na naman daw ang kanyang guro. Ay lagnat pala si teacher na yon at naroon siya upang magpagaling kung kaya't humingi ito ng tulong kay Sato para kumuha ng mga gamot sa kabinet. Dali-dali naman kumuha si Sato ng gamot subalit ang natitira na lamang na gamot na panglagnat ay yung nilalagay pa sa tumbong. Sa sobrang tinaiya ni Kojima na malaman ito. Sa kagustuhan ni Kojima na gumaling na ay dali-dali itong tumuwad upang ipasalpak na kay Sato ang gamot na kanyang hawak. Wala nang nagawa si Sato kundi gawin na ang dapat gawin kaya naman tinapan na lamang niya ang kanyang mga mata upang hindi makita ang dapat makita. Nang sinalpak ni Sato ang gamot ay nagkamali pa ito sa paglagay at sinabi ni Kojima na hindi raw doon nilalagay ito kundi doon sa mas mataas na parte. Sinabi ni Sato na mas nirelax pa daw ni Kojima ang kanyang tumbong at sinalpak na ni Sato ang gamot at napayaw talaga ng malala ang kanyang guro. Yun dumating ng isang teacher upang tignan ang kalagayan ni Kojima at dahil ayaw ni Kojima na makita silang dalawa ni Sato ay dali-dali niya ito pinagtago. Sa pagtatago ni Sato ay hindi niya na naman inaasahan ang nangyari dahil nasa tabi lamang niya ang Mount Fuji ng Japan. Nagpasalamat si Kojima sa ginawa ni Sato para sa kanya at kinabukasan niya ay si Sato naman ang nagkasakit dahil nahawa siya sa lagnat ng kanyang guro. So dito na muna matatapos ang ating anime recap at ihanda